Narito ang Juan Kabanata 4, buong kabanata sa Tagalog, gamit ang dating Biblia, 1905, public domain. Juan 4, ang dating Biblia mo 1905. Unang maalaman nga ng Panginoon na narinig ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi si Jesus ang nagbabautismo kundi ang kaniyang mga alagad, may iniwan niya ang Judea at napasa Galilea uli. At kinailangang siya'y dumaan sa Samaria, dumating nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, na malapit sa lupang ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. 6. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, palibhasa'y napagal sa kaniyang paglalakbay, ay umupo sa tabi ng balon. Mga ika-6 na oras noon, kuda dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Bigyan mo akong mainom." Una sapagkat ang kaniyang mga alagad ay nagsiparoon sa bayan upang magsibili ng pagkain. 9, sinabi nga sa kaniya ng babaeng Samaritana, "Paanong ikaw na isang Hudyo ay humihingi sa akin na inumin, gayong ako'y babaeng Samaritana?" Sapagkat ang mga Hudyo ay walang pakikipagkaibigan sa mga Samaritano. Palpiat sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo akong mainom,' ay ikaw ang hihingi sa kaniya at ikaw ay kaniyang bibigyan ng tubig na buhay." 11, sinabi sa kaniya ng babae, "Ginoo, wala kang pangigib at malalim ang balon. Saan nga kukuha ka ng tubig na buhay? Dakila ka pabaga kay sa aming amang si Jacob, na sa amin ay nagbigay ng balon, at uminom doon ang kaniyang sarili, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop." 30, sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, "Ang sinumang umiinom ng tubig na ito ay mauuhaw uli. Parpasin datapuat ang sinumang iinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Kundi ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging sa kaniya'y isang balon ng tubig na bubukal sa buhay na walang hanggan." 15, sinabi sa kaniya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito pa upang umigib." 16, sinabi sa kaniya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at bumalik ka rito." 17, sumagot ang babae at sinabi, "Wala akong asawa." Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Apaharan sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, ito'y sinabi mo ng totoo." Tingin din sinabi sa kaniya ng babae, "Ginoo, na paghahalata kong ikaw ay isang propeta. 20, ang aming mga magulang ay sumamba sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang dakong dapat pagsambahan." 21, sinabi sa kaniya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin, darating ang oras na hindi sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, sasambahin ninyo ang Ama." 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. 23, datapuat dumarating ang oras at ngayoy naririto na ang mga tunay na mananamba ay magsisisamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon upang magsisamba sa Kaniya. 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nagsisisamba sa Kaniya ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. 20, sinabi sa kaniya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Kristo na tinatawag na Mesiyas. Pagdating niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." 20, sinabi sa kaniya ni Jesus, "Ako nga na nagsasalita sa iyo ay siya." 27, at sa oras na ito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad, at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang sino man ang nagsabi, "Ano ang hinahanap mo? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kaniya?" 20, iniwan nga ng babae ang kaniyang banga at napasabayan at sinabi sa mga tao, 29, magsiparito kayo, at tingnan ninyo ang isang taong sa akin ay nagsabi ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hindi kaya ito ang Kristo? 30, nagsilabas nga sila sa bayan at nagsiparoon kay Jesus. 31, samantala'y pinamanhikan siya ng kaniyang mga alagad na nangagsasabi, "Rabbi, kumain ka." 32, datapuat sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman." 33,
Nangagsipagsabihan nga ang mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kaniya ng pagkain? 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban niyaong nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawa. 35. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka dumarating ang pag-aani. Narito, sinasabi ko sa inyo, itaas ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo ang mga bukirin sapagkat sila'y mapuputi na sa pag-aani. 36. Ang nag-aani ay tumatanggap ng sahod at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang nag-aani ay mga galak na magkakasama. 37. Sapagkat dito ay tunay ang kasabihang, isa ang naghahasik at iba ang nag-aani. 38. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Ang iba ay nangagpagal at kayo'y nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. 35. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka dumarating ang pag-aani. Narito, sinasabi ko sa inyo, itaas ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo ang mga bukirin sapagkat sila'y mapuputi na sa pag-aani. 37. Ang nag-aani ay tumatanggap ng sahod at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang nag-aani ay mga galak na magkakasama. 37. Sapagkat dito ay tunay ang kasabihang, isa ang naghahasik at iba ang nag-aani. 38. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Ang iba ay nangagpagal at kayo'y nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. 39. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang nagsisampalataya sa kaniya dahil sa sabi ng babae na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kapertakayat nang magsipa roon sa kaniya ang mga Samaritano, ay pinakiusapan siya na tumira sa kanila. At siya'y tumira roon ng 2 araw. 41. At lalong marami ang nagsisampalataya dahil sa kaniyang salita. 42. At sinabi nila sa babae, hindi na dahil sa iyong sinabi, kaya kami nagsisisampalataya, sapagkat kami nangakarinig sa aming sarili at nalalaman naming ang taong ito ay tunay na siyang tagapagligtas ng sanglibutan. 43. At makaraan ng 2 araw ay umalis siya roon at napasa Galilea, pati Tafar, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang karangalan sa kaniyang sariling lupain. Abutay. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea na nangakita ng lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon sa kapistahan. 46. Dumating nga uli siya sa Kana ng Galilea, na doon niya ginawang alak ang tubig. At naroon ang isang mahal na tao na ang kaniyang anak ay may sakit sa Capernaum. 47. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating na mula sa Judea hanggang sa Galilea, ay pumaroon siya sa kaniya at pinamanhikan siya na bumaba at pagalingin ang kaniyang anak, sapagkat siya'y malapit ng mamatay. 48. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, malibang kayo'y makakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisisampalataya. 49. Sinabi sa kaniya ng mahal na tao, Ginoo, bumaba ka bago mamatay ang aking anak. Himbat sinabi sa kaniya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, ang iyong anak ay nabubuhay. Sinampalatayanan ng tao ang salitang sinabi sa kaniya ni Jesus at siya'y umalis. 51. At nang siya'y bumababa ay sinalubong siya ng kaniyang mga alipin at ibinalita na ang kaniyang anak ay nabubuhay. 52. Kaya't tinanong niya sila ng oras kung kailan siya'y gumaling, at sinabi nila sa kaniya, kahapon, ng 7 ng oras, ay inihawa siya ng lagnat. 53. Nabatid nga ng ama na yaoy ng oras na sinabi sa kaniya ni Jesus, ang iyong anak ay nabubuhay, at sumampalataya siya at ang kaniyang buong sangbahayan. 54. Ito nga ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y dumating na mula sa Judea hanggang sa Galilea.